Okay, hello guys. So, welcome back here at this engineering tutorial. So, ngayon, again, this is part of our free refresher course, no? So, beam deflection series. So, ito yung pang-apat na to, no? Malapit na kasi yung board exam, no? So, mag-refresh tayo, no? Ng mga topics. So, the same problem pa rin, ha? Solve pa rin natin yung overhang beam. Ano yung deflection dito sa free end. But this time, using the conjugate beam method na tayo. Okay? So, pang-apat. Then, huli na yung akin. Okay ba? Sige. So, ganun pa rin, no? Before ko isolve yung problem na to, using the conjugate beam method, explain ko muna, no? Ano yung mga principle, yung mga concept, yung mga formulas na need i-memorize, bakit ganyan, bakit ganito. Okay? So, before natin isolve. Pero kung kabisado mo naman yung conjugate beam method, so, pwede mo lang i-skip to. Or kung di ka interesado sa conjugate beam method, so, I hope wala ka doon, no? Na bracket, no? Kasi di pwede, no? Di ba? Isipin mo, magiging civil engineer ka, then di ka marunong mag-conjugate, di ba? Isipin mo lang yun, ha? So dapat marunong ka talaga ng mag-conjugate beam method. No? So, that's okay kahit di mo siya master. At least alam mo lang. No? Hindi naman necessary na i-master mo lahat. Mas maganda kung master mo lahat. Pero kung di talaga kaya nung time mo, pili ka lang kung ano yung gusto mong i-master na method. Pero again, I highly advise na dapat alam mo lang din kung paano gawin. Kaya yun, i-refresh natin to. Ha? Sige. So, kung kabisado mo, pwede mo i-skip to. Naka-video naman din to. So, pwede mo i-pass forward. Then, punta ka na dun sa calculation ng problem. So, sa D naman, discuss ko natin. Okay? Discuss natin. So, by the way, yung conjugate beam method, ano yan? May nag-develop niya, no? Si Heinrich, no? Si paring Heinrich noong 1865. Ano kung tama yung pagkabasa ko sa pangalan niya. Silo ako pre, no? Kung mali akong pagkabasa ng pangalan. Okay? So, anyway, isa to sa mga method din na ginagamit natin to calculate the slope tsaka yung deflection ng beam. Okay? So again, this method is based on the principle of statics. So, therefore, pagdating natin sa, di ba yung n dito is makompute natin yung, sabihin natin deflection. So, since this is based on the principle of statics, so, kumbaga, the same siya sa double integration. Na kung positive, meaning upward, then kung negative, meaning downward. Okay? So, hindi siya the same sa area moment tsaka unit load or virtual work method na based on assumption yun. Na? So, kung plus minus, so meaning kung plus, tama yung assumption mo, no? Kung minus naman, mali yung assumption. So, hindi ganun si conjugate beam, no? So, pareho siya sa double integration method na pag positive, upward, pag negative, downward. Okay? Klaro ba? So, yung ginagawa natin dito, kasi si conjugate beam, ibang beam yan, ha? Kumbaga, meron kang actual beam or yung real beam mo. Yun yung ina-analyze mo talaga. Yung conjugate beam naman, so yun naman yung gawa-gawa lang niya ni Heinrich. So, anyway, malalaman natin ngayon kung bakit ganun, no? Yung ginawa ni Sir Heinrich, no? Okay? Sige. I don't know kung tama yung mga HR na lang kayo yung, Muller? I don't know. Biya mo na, no? So, kumbaga, meron kang actual beam or yung real beam, then meron kang conjugate beam. So, yung ginagawa lang natin dito, unahin ko muna yung pinaka-mean talaga na dito, formula nila. So, kumbaga, kung kukunin mo yung slope, no, or yung rotation ng actual beam, kukunin mo yung theta ba, na? Ang actual beam mo. So, since yung actual beam, ikaw convert mo naman, gagawin mo kasi siyang conjugate beam. Yung kukunin mo dun sa conjugate beam is yung shear niya. Okay? So, kukunin mo yung shear nung conjugate beam, then may theta ka na dun sa actual. So, ganun lang, no? Pag deflection naman dun sa actual beam or yung real beam,
gusto mong makuha, kukunin mo lang yung moment dun sa conjugate beam. Then, may deflection ka na. So, di ba sobrang dali lang na? Kasi madaling magkuha ng shear and bending moment. Di ba? Madaling kumuha ng shear, madaling kumuha ng moment sa beam, no? So, yun yung concept niya, no? So, mas pinadali yung process dito, no? Okay? So, yung tanong, bakit ganyan, ha? Di nyo ba natanong yan? Or wala kayong pakialam, na? Wala kayong pakialam dyan, sir, no? Pait, no? So, huwag naman sana ganun, no? Pero, di ba? So, dapat alam mo, no? Kung bakit ganyan, di ba? Bakit yung slope ng actual is shear na conjugate, na? Basta yan yung sabi, no? So, naniwala lang ako, no? So, parang ganun ba, no? So, parang wala ka ng pake, no? Bahala na yan. Basta yan, okay na yun, no? So, parang ganun. Pwede man din yun, no? Wala mang problema sa ganun. No? Di man necessary na yung isip mo is ano talaga. Bakit ganyan, no? Medyo ano din yan. So, paano kung di mo masagot yung tanong mo, no? So, paano ngayon yan? So, maghanap ka, no? So, okay lang kung mahaba yung time mo. Makakapag-research ka pa, no? Di ba? Kung wala ka ng time, pabayaan mo na, no? So, parang ganun na lang. So, anyway, explain ko bakit ganyan, ha? Sige. Pakialaman natin, no? Bakit kaya, no? Okay, assuming ganito, no? Ito yung actual beam natin. Then, may conjugate beam tayo sa kabila, no? Okay, assuming we have this beam, no? Itong beam na to, meron tayong exterior hinge support. Okay? Klaro na? Sige. So, since may support dyan, so meaning may nakaharang, di ba? So, hindi maka-settle yung beam mo. So, kumbaga, walang deflection dyan sa exterior hinge support mo. Common sense yan, di ba? Nagiging boundary condition nga natin yan sa double integration. Okay? So, no question, ha? Tama yan, ha? Okay. Ngayon, alam natin na magdi-deflect yung beam dito, di ba? So, kung gagawin ko ng tangent line yan, so makakuha ako ng tangent line kasi nag-bend siya, na? So, meaning may slope siya, na? So, kumbaga, yung slope niya is not equal to 0. Kumbaga, may value siya. Di ba? Okay? So, yung goal mo lang dito is, ano yung ilalagay mo dun sa conjugate na may ganitong, kasi ito actual to, di ba? Ito yung sa actual, no? Yung theta is not equal to 0 while yung deflection is equal to 0. So, kung sabi sa conjugate na yung theta is equivalent sa shear, tsaka yung deflection is equivalent sa moment sa conjugate, so dapat makakuha ka ng the same value niya. Kumbaga, yung shear should not be equal to 0, tsaka yung moment should be equal to 0. Okay? Ngayon, kung titignan natin yung exterior hinge support, ano yung behavior niya? Ano yung behavior niya? So, alam natin, may support dyan, may reaction dyan, no? For sure, no? Di ba? May nagre-resist dyan, no? So since may nire-resist siya, may nire-resist siya, so meaning may shear dyan, di ba? Kaya yung reaction is equal nung shear, no? So, may value yan, no? So, hindi equal to 0 yan kasi may value siya. So, okay na tayo dito, no? Nakuha na natin to. So, probably, baka ito yung nasa isip mo, no? Ngayon, i-check mo kung yung moment niya equal to 0. So, pag nag-equal to 0 yung moment ng exterior hinge, so, meaning, exterior hinge din yung gagamitin mo sa conjugate. Nakuha nyo? Nakuha nyo yung ibig kong sabihin? Tignan natin, ha? So, ano yung moment ng exterior hinge? Pag sinabi nating moment sa support,
Di ba lalabas lang yung moment kung may nire-resist siyang moment din. So, meaning, kung nire-resist niya yan, di makagalaw yan, no? Ganun man yun, di ba? Isipin mo yung support mo dito. Kung walang reaction dyan, hindi ganito hindi stable to, di ba? Kumbaga, it will go down, no? Kasi walang man nagre-resist. So, ganun din sa moment, no? So, kung may moment dito, no? So, hindi makagalaw yung beam kasi may nagre-resist nung movement niya, eh. So, the problem is, ganito yan, gagalaw kasi yung, okay ito na yung sinabi ko kanina, no? Yung shear is not equal to 0. Okay? So, kumbaga yung reaction which is equal to shear, which is, again, not equal to 0. So, ngayon, sabihin natin, mag-apply tayo ng moment. Okay? Para madali tignan. Kung mag-apply ka ng moment, dapat may magre-resist dyan, ha? Para maging stable yan, ha? So, kung may nagre-resist dyan, hindi makagalaw yung moment, yung beam dyan, ha? The problem, pag exterior hinge yung gamit mo, kasi lang yan, eh, no? Parang may lang, yung dinikit mo lang talaga, na yung pinunch mo lang dun sa beam mo, hindi talaga siya hinold hindi tulad nung fixed support, no? Na talaga yan, naka-embed dun sa wall. Okay? So, yung mangyayari, gagalaw, no? So, gumalaw yan dahil walang moment na nagre-resist. Di ba? So, gumalaw to dahil walang moment na nagre-resist. Gumalaw yan. So, pwede natin sabihin na yung moment dyan should be equal to 0. So, ganoon naman din, no? Yung tinuturo talaga, no? Basta mga exterior hinge, exterior support, basta nasa labas, no? Wala talagang moment yan, no? Pag may pinasang moment dyan, kung tao yan din niya, sasabihin niya sa'yo, bahala ka dyan. No? So, parang ganun ba? Wala akong pakialam sa moment mo. No? So, parang ganun. Ang sakit, no? Okay. So, ganun, no? So, since walang resistance ng moment, so meaning, moment should be, wait lang. Mali yung it should be equal to 0. Okay? So, mali yung nagamit ko, no? It should be equal to 0 kasi walang nagre-resist, eh. Okay? So, I'm so sorry, no? Mali yung nalagay ko. Okay? So, sige. So, meaning, yung M natin dito is not equal to 0. Klaro ba? So, ganito pala, na? So, para ma-achieve natin to, so yung ilalagay natin dito is also an exterior hinge. Okay? So, that also work on exterior roller support. Okay? Klaro ba? So, klaro, no? So, kumbaga, dito is meron lang siyang shear, no? So, wala siyang moment. Pero may shear dyan. Nakuha nyo? Di pala kayo makasagot, no? Sige, proceed na tayo sa next. Okay? So, anyway, pwede nyo naman i-comment, no? If ever nalito ka. Sana di ka malito, no? Okay? So, it also work the same on the exterior roller support, ha? Klaro, no? So, makikita mo na related yung theta tsaka yung shear. Also with the deflection tsaka moment. So, kaya ganun, no? Tignan natin sa ibang, Assuming meron kang beam dito. Ngayon, yung beam na yan is supported with a fixed support. No? Sabihin mo na lang wall, no? Parang in-embed siya sa wall ba? Hindi talaga makagalaw yan, ha? Pero pwede siya mag-deflect. Pero siya? Parang dito na sa end siya mag-deflect masyado, no? So, since may support dyan, so meaning, so parang ganito ba, na? So, medyo flat yan. Then, medyo dito na siya mag-deflect. So, kumbaga, mahirap siyang i-bend. So, kung gagawan mo yan ng tangent line, ganito yung magiging itsura. Di ba flat yan? So, meaning, yung slope niya 0. Okay? Alam mo natin yan, no? Tinuturo man din yan. Okay? And then, yung deflection niya equal to 0 din.
Kasi ano man, naka-embed mo yan sa wall mo. So, di makagalaw yan. So, ganun pa rin yung concept, no? So, yung goal mo ngayon, so, alam mo na yung theta is equal to 0, tsaka yung deflection niya equal to 0. So, dapat makakuha ka din ng shear equal to 0, tsaka moment equal to 0 sa conjugate. Ngayon yung tanong, anong support yan? Or kailangan mo ba talaga ng support? So, ganun yun eh. So, ngayon mag-iisip ka, di ba? So, mag-iisip ka ngayon, okay, what if lagyan ko ng fixed support? Ano ba yung behavior ng fixed support? Okay, alam kong may shear yan. Kasi nagre-resist yan vertically and horizontally. And then, alam kong may moment yan, no? Kasi naka-embed yan sa wall eh. So, kumbaga, yung shear tsaka yung moment dito should not be equal to 0 kasi may value sila. So, hindi pwede yung, no? Yung fixed support, no? So, mag-iisip ka, baka hinge or roller support. Kung hinge support naman, or roller, para naman kasi yung dalawa yan. Kasi yung concern mo lang naman dito, yung, yung shear tsaka moment. Hindi mo naman concern yung horizontal, yung lateral force. So, kung gagamit ka ng hinge support, ganun din sa roller support, no? The same behavior. Yung kaiba lang naman nung dalawa, yung roller, wala siyang resistance dun sa lateral force. Yung hinge meron, no? Pero di mo kailangan ng normal force dito, no? So, shear tsaka moment. Okay? So, alam natin na may shear siya. Wait lang. Hindi maayos yung ano eh. Wait lang. Okay, alam nating may shear yan. Di ba? Yung kanina, tinuro ko, di ba? Shear lang yan. Walang moment, no? O sa mga exterior. Okay. Saan yung mga narinig yung mga word na yun? Okay. Kung ano Pacquiao eh. Bayan mo na. So, hindi pwede, no? Kasi yung shear is not equal to 0. Yung goal mo naman is equal to 0 eh. So, okay. Para mawala, since ito is not equal to 0, tagkalin ko yung shear, no? Kung tinanggal ko to, mawawala yung support ko dito, di ba? So, ganito pala, no? Ngayon mo na free end, no? So, yung free end lang naman, yung walang shear, walang moment. Kuha nyo. Okay, so it must be a free end. Vice versa na yan. Okay, vice versa na yan. Pero ba? Di ba yung free end, walang shear dyan? Wala ding moment, no? Kasi wala kang support nilagay yan, no? So, wala talaga lahat yan. So, that's why, pag fix, free end siya sa conjugate. And then, makikita mo, may relation talaga yung theta, saka yung shear, yung deflection, saka moment. Yan yung pinaka-general formula talaga niya, ni conjugate. Sige. Paano pag ganito? May beam ka dito, then meron ka pang additional beam dito. Okay. So, paano pag ganyan, ha? Wait lang. Okay, and then meron ka pa ditong beam. So, ngayon, maglalagay tayo ng internal hinge. Okay, internal hinge. So, dito lang, no? Parang ano lang, parang shear na splice connection. No? Huwag mo lang lagyan ng ano dito, cover plate na naka-bolt dun sa flange. No? Kasi kung lalagyan mo yan ng cover plate naka-bolt sa flange, ano yun, mga moment splice yun eh. So, hindi ganun yung model ng internal hinge. Kasi yung internal hinge, yung model mo, ito. Ganito kasi yan sa analytical model. No? And then, alam natin yung property niya is may shear lang yan, pero wala yung moment, di ba? Ganun yung property. Kung lagyan mo yan ng cover plate dito, then i-bolt mo dun sa flange mo. So, may bending moment silang nire-resist pag ganun. Okay? So, para ma-achieve natin yung internal hinge, yung shear lang talaga. So, yung shear splice lang yung ilalagay natin. Dapat wala na dito sa itaas. Okay? Anyway, bayaan mo na. No? Basta ganyan yun, no? So, we have this analytical. Ganito yung makikita mo. Okay. Ngayon, kung lalagyan natin ng shear yan, tsaka moment, yung mangyayari sa internal hinge natin, ano kaya?
Ano kaya yung mangyayari? May mangyayari ba? So, yung mangyayari ganito, no? Bababa yan, di ba? Tama, no? So, bababa yan. Okay. So ganito pala, no? So, meaning may deflection, no? Dito sa internal hinge. Okay? Kasi bumaba siya, di ba? Nakita niyo yung kanina. Bumaba siya, no? So, may internal hinge, na. Ngayon, alam natin, assuming meron tayong ganitong deflected shape niya, di man kasi natin alam yung ending, yung end-to-end niya. Assuming ko na lang ganyan. So, yung titignan natin yung kung saan yung internal hinge natin, makita natin na naka-ano yan, naka-slope yan. So, meaning, yung slope then is not equal to 0. Okay? Yung sa fix lang talaga yung theta maging 0. Kasi grabe yung ano niya, di siya makamove eh. Kasi naka-fix siya. So, di siya makamove. So, kumbaga, yung property is yung slope is not equal to 0. So, meaning may value siya. And then yung deflection niya is also not equal to 0. So, meaning may value siya. Ngayon, yung goal mo, anong support yan, no? Na yung shear is not equal to 0, meaning may value, tsaka may moment din. So, ano yung ilalagay mong support doon sa conjugate beam? So, i-copy ko lang, no? Meron akong beam. Tulad nung kanina ba, meron kang beam. Yung issue mo lang, instead na internal hinge, ano yung magiging support mo dito? Na may shear siya, tsaka may moment. So, may shear, tsaka may moment. Ano yan? Anong support niya? May resistance, vertical, may resistance sa moment. Di ba yun yung mga interior support? Okay? Yan yung mga interior support, no? Alam natin yung mga interior support, may mga negative moment yun, no? Di ba? Basta mga interior support, negative moment. Makikita mo man din yun, no? Kung kabisado mo na yung mga bending moment diagram, minsan ma-observe mo dun sa mga continuous span na yung mga moment dun sa support is mas muna tayong negative. No? So meaning, only interior support can generate shear tsaka moment. Andun siya sa ano ba? Sa ilalim ng biga. Okay? So, pwede din, roller. So, depende kasi yan, no? Titignan mo lang, dapat lang yung rule. It should be statically determinate. Klaro ba? So, makikita mo na relate pa rin, yung dalawa. So at least na-explain na natin, so kaya pala, yung actual beam na theta tsaka deflection is shear tsaka moment ni conjugate. Ito yung basis niya. Ganito yung, siguro hindi ganito yung iniisip niya, pero alam kong ganito yung basis niya. Okay, what if baliktarin natin? Di ba? Baliktarin natin, What if yung actual, yung interior support, so is internal hinge din ba yung sa conjugate? Di ba? Ayusin natin. Wait lang. Okay. So, alam natin, since may may tawag yan, interior support, so meaning may nakaharang, di ba? So, di siya makagalaw, vertically.
So, di siya makasettle, no? So, meaning, walang deflection. So, deflection is equal to 0. Take note, ha? Yung dito sa internal hinge, yung deflection niya meron, no? Yung deflection dito sa internal hinge is not equal to 0. So, meaning, merong value. Pero pag, interior support, yung deflection equal to 0. So, meaning, di siya maka-deflect. Okay? So, very opposite yung dalawa. Ngayon, kung kukunin natin yung parang elastic curve, no? Assuming ko na lang, no? Yung elastic curve parang ganito yung itsura. May downward tsaka upward. So, meaning, kaya kong gawan ng slope yan, no? So, meaning may slope, no? Kasi meron ka mang tangent line. So, kumbaga, may slope siya. So, kumbaga, yung theta is not equal to 0. Basta, interior support. So, yun yung goal mo ngayon. Ano yung support na yung theta is not equal to 0 and then yung deflection is equal to 0. So, in terms of conjugate, so yung theta is shear, yung deflection is moment. So, anong support yan? Ngayon, i-verify mo lang, ha? Is internal hinge ma-achieve ba ito ng internal hinge? So, kung titingnan mo yan, babasahin mo yan, so since yung shear is not equal to 0, so meaning may shear, walang moment. Okay, may shear, walang moment. So, internal hinge, di ba? Kasi yung internal hinge, may shear yan, pero wala siyang moment, no? Property niya yan, no? Basta mga internal hinge, hindi maka-moment yan, ha? Okay? Hindi maka-moment yan kasi yung setup niyan, dito lang naka-attach yung splice connection. Wala dito sa itaas. So, kumbaga, equal to 0 yan. So, kumbaga, shear lang yan. Shear splice connection. Okay? Klaro ba? I hope klaro, no? Ayan, no? So, since walang moment, so, kaya makagalaw yung, yung segment niya. Makagalaw. Wala kasi nagre-resist ng moment, eh. Kasi kung may moment yan, hindi makagalaw yan. Okay? So, ganun yan. Klaro ba? So, I hope klaro na, no? So, medyo marami, di ba? Kaya meron tayong way na ginagamit if you want to convert actual beam dun sa conjugate beam. So, medyo mahaba talaga to, no? So, kung di ka naman interesado sa conjugate beam, pwede mo naman skip yung part na to, ha? Then, proceed na dun sa calculation ng problem. Okay? Kasi ako i-explain ko talaga to. Okay, ngayon, so, ano yung gagamitin natin para ma-convert natin from actual beam to then maging conjugate beam? So, anong gagawin natin? So, tatlong case lang yan, ha? Ito yung style ko, no? Pag memorize, so ituro ko na lang din sa inyo. So, first is the FF. Okay? The FF. Ibig sabihin, pag fix actual beam, free naman sa conjugate. Pag free sa actual beam, fix naman sa conjugate. FF, no? Pangalawa is yung E and E. EE. Okay? So, FF, EE. So, pag EE, pag exterior, so it could be hinge or it could be a roller. Ganun din sa conjugate. It should be exterior hinge or roller. Okay? Pareho lang, ha? And then, yung pangatlong case is the II. Okay? The II. II, dalas-dalas. So, madaling tandaan, di ba? Pag F, F. Pag E, E. Pag I, I. Ganun lang. So, meaning, pag interior, meaning support, interior support. So, ang support, again, it could be hinge, it could be roller. Doesn't matter. Pagdating mo sa conjugate, magiging internal hinge yan. Pag internal hinge naman siya sa actual, pagdating mo sa conjugate, magiging interior support yan. Sobrang dali tandaan, di ba? So, huwag mo lang isipin, no? Internal hinge ba? Yung shear ba nito? Yung 0? So, hustle na, no? So, yung kanina, ano lang talaga yun? Para at least, malaman nyo lang kung bakit na-relate yung theta tsaka yung deflection dun sa shear tsaka moment sa conjugate. Pinakita ko lang yun, pero di talaga ganun yung way natin. No? So, yung way natin, para mabilisang yung pag-convert natin sa
from actual to conjugate is ito, yung FF, EE, tsaka II. Okay? Nasabtan mo, no? Sige. So, let's have an example, no? Parang practice lang, no? We want to convert the actual beam to conjugate beam. Okay. Ganito. Unahin ko muna yung FF. So, pag FF ka, so meaning, assuming ito yung sa actual beam, ito yung sa conjugate, na? So, pag fix, magiging free n sa conjugate, no? Klaro ba? And then, pag free n, magiging fix sa conjugate. Yan yung FF. Okay, how about EE? Okay, may beam ka dito. So, pag EE, meaning pag exterior hinge, okay, or exterior support, ganun din dito sa conjugate. Pareho talaga yan. Duplicate copy. No? Kinopy mo lang yung actual mo. Ganun yun. So, pag exterior roller naman, so ganun din dito sa conjugate mo. So, yun yung EE. Okay? I hope klaro yan. Okay, how about yung II? Ayan, no? So, assuming meron ka ditong overhang beam. Okay? Then, andito yung free end, ito yung interior support. So, di ba pag may interior support ka, yung ginagawa mo dito sa conjugate, ginagawa mong internal hinge yan. So, lalagyan mo lang siya ng ganito. Klaro ba? Yung analytical model niya, yun yung may circle. Yun, ha? So, okay? So, ayun, klaro yan, ha? So, ito, maguro na, no? So, ganun lang. Yun yung II. Okay, apply na lang natin yung iba, no? So, since may condition tayo dito, exterior, di ba exterior hinge, no? So, meaning applicable yung EE dito, no? So, ganun din dito. So, at is siya. And then dito, free N. So, may applicable yung FF dito. So, pag free N, and, so, fix yung support mo. Klaro? Sige, example pa tayo para sa mas ano talaga natin. So, dito, fix. So, free, fix, exterior, support, exterior support, exterior support, exterior support. Okay, fix, free N. Internal hinge, interior support. Interior support, internal hinge, free N, fix. Okay, free N, fix, interior support, internal hinge. Exterior support. Exterior support pa rin, ha? At is. Internal support, internal hinge. Internal support, internal hinge. Exterior support, exterior support. Fix, free N, internal hinge, interior support. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung interior support, it could be internal roller or it could be internal roller. Internal hinge. Ginamit yung internal hinge dito dahil kung gawin mong internal roller yan, di unstable yan. Kasi parallel yung mga reaction. Di ba? Bawal yan. So, dapat may resistance dun sa lateral. Kaya hinge. Kasi yung dalawa, naka-roller Okay? Ay, nakuha nyo na yan. Then, we have this internal hinge, interior support. And then, we have exterior support, exterior support. Klaro ba? So, okay na, no? So, alam na natin yung formula, theta, yung theta, shear, deflection, moment, paano i-convert from actual to conjugate. Meron tayong tatlong case, FF, EE, tsaka II. Meron pa tayong need, tandaan din dito. Yung loading na ginagamit natin sa conjugate P method is the moment diagram by parts. So, di ba, sa area moment, gumagawa ka ng moment diagram by parts, no? Ngayon, yung moment diagram by parts na yun, magiging loading yan ni conjugate beam, no? That's why, minsan, di ganahan ng hubanan no? Because you're dealing with the spandrel loads, no? So, imagine you're dealing with a 2 degree, 3 degree, 3 degree curve ng mga loadings, no? So, kaya minsan, medyo tedious masyado. Then, medyo, nakakatakot din tignan, no?
nag-curve ng loading na yan, ha? Okay? So, medyo nakakatakot tignan, ba? So, may rule tayo dyan, ha? For a positive curvature diagram, so, ginagawang curvature diagram, no? Like, pag sinabi mong curvature, that is the M all over EI. Curvature tawag doon. So, yung moment, i-divide mo ng EI, magiging curvature diagram yan. And then, yung curvature diagram na yan, yun yung gagamitin ni conjugate as a loading. So, may sign convention. Ha? May sign convention. Pag yung moment diagram mo by parts, or yung curvature diagram mo, kasi naka all over EI naman to. So, pag nasa sa, pag above X, yan. So, meaning, yung loading dyan, upward. Kuha nyo. Laging ganyan, ha? Laging ganyan. So, pag nasa itaas siya, upward talaga yung loading dyan. So, meaning, kung nasa baba yan, downward din yung loading. Claro? So, kung nasa baba ng X yan, nasa ilalim ng X, then downward yung loading din. So, pag up, upward. Pag below, downward. Claro? Okay? See. Nice. So, ano pa ba? I think wala na ata, na? So, I think pwede na tayo mag-proceed sa calculation problem. Okay? So, solve natin yung problem na to. So, ganoon pa rin naman, na? First, dapat makompute mo muna yung support reaction. Ilang beses ko na pinakompute yung support reaction. So, pakita ko lang din dito, no? So, medyo mabilisan lang kasi ilang beses na natin na-discuss to. So, again, ganun pa rin, summation of moment dito sa point 1 equal to 0. So, we have R2 times 30 minus 12 times 40 minus 2 times 30 times half of 30. Then, meron tayong ibang load, so equal to 0. Then, solve natin si R2, which is 46 kips. And then, by summation of forces along Y, so, meron tayong R1 plus R2 minus 12 minus 2 times 30. Then, equal to 0. Substitute mo yung R2 dito sa equation. Then, you can solve the value of R1, which is 26 kips. So, once you have the support reaction, so, next mong gagawin is gumawa ng moment diagram by parts. Kasi yan yung gagamitin as loading ni conjugate beam method. So, gawa tayo ng moment diagram by parts. So, ano yung ginawa kong moment diagram by parts doon sa area moment, yung sa previous video nito? Okay, yung sa area moment. Kung ano yung ginawa ko doon, yun yung gagamitin ko. So, i-recap na lang din natin. So, gawa tayo ng moment diagram by parts. So, meron ka ditong reaction, 26. So, lahat ng moment patungo dito sa line 2. Ha? Kung saan yung 2. Patungo dyan. Okay, so you have 26 times 30, 780. Ano pa? Ito, yung 2 kips. So, 2 kips, naka-flat, 0 degree yan. So, may 2 degree yan dito. Second degree. So, again, ganun pa rin, no? So, gawa ka lang dito ng fixed support. Then, kunan mo ng moment. So, 2 times 30 times 30 divided by 2. So, you have 900. So, meron pa tayo ditong 12 kips, no? Kasi yung R2, inline man sila. So, di maka-generate ng moment yan kasi wala siyang distance. So, yung meron na lang is itong 12 kips kasi may distance siyang 10 feet. And then, that is going down patungo dito. So, that is 12 times 10. So, that is 120. Then, meron ka ng moment diagram by parts. Okay? So, anyway, ginawa naman din natin yan sa area moment pa, na. So, kaya medyo mabilisan yung discussion ko dito. So, dito ko na siya dandanin dito sa conjugate beam method na.
Okay. So, gawa natin ng conjugate beam method ito. So, ito yung actual natin. Ko-convert natin yan to conjugate beam. So, doon na ma-apply yung inaral natin kanina, na? So, pag meron kang exterior support, so exterior support pa rin, ha? Exterior support, exterior support. Okay, internal hinge. Sorry. Internal hinge. Interior support, magiging internal hinge. Okay? Klaro? Pag free end, magiging fixed support. So, yan yung conjugate beam method. Sorry. Yan yung conjugate beam mo. Okay? So, ito yung circle, yung line, then may circle, ganyan, no? So, ngayon, may moment diagram by parts ka. So, yung 780 na yan, divide mo yan ng EI, magiging curvature diagram yan, ha? Then, magiging load yan ni conjugate. Apply natin. So, meron tayo ditong 780 all over EI. Then, since since above siya nung X, no? Magbisaya na sana ako. So, since above siya nung X, so that's why it's going up, no? Ito naman, going down. So, it should be, it is below X, so it should be going down. Second degree, you have 900 all over EI. Mga curvature diagram daw. Ito naman, nasa below nung X, so it should be downward pa rin, no? So, we have the downward load, no? 120 all over EI. Klaro? No question? Sabutan, no? Wait lang. Naintindihan, no? So, ganun, no? Naintindihan. Okay, computer natin yung, nga pala, no? One property nung conjugate beam is nahihiwalay mo to. So, meaning pwede mong i-analyze first yung A to B, then later B to C. Property talaga ni internal hinge yan. Pag nag-analyze ka ng beam na may internal hinge, hinihiwalay mo yan, no? Ganun yan, no? Tama, no? Medyo makatubag, no? Okay, so, hiwalay ko muna yung A and B, ha? Then, later solve natin yung B to C. Kasi yung tanong naman natin is ano yung free end, ano yung free end? Ano yung deflection dito sa free end, so you need to calculate the moment dun sa fixed support. Diba? So, unahin muna natin yung A to B. Okay, gawa natin ng BY to, saka BX, kasi ano man yan, internal hinge. Diba? So, meaning may BX, BY yan, ha? And then, meron ka ditong AY. Okay? So, may EX din yan, pero anyway, you don't need the lateral forces, no? Just vertical. So, ganito yung mangyayari, no? So, mag-summation tayo ng moment dito sa point B para ma-solve natin yung AY. Okay? Para ma-solve natin yung AY. So, ganito yung assumption ko ng ikot na positive, clockwise. So, kumbaga, meron kang AY times 30. Tama, no? Tama. Okay? Tama yung nasa isip mo. Okay, next. Next is yung itong triangle. So, bali yung mangyayari, kukunin mo yung area. Ito na yan, no? Area yan, diba? 1/2 nung base, 30 yung height, 780. So, kumbaga, andito yung equivalent concentrated load niya. And then, that is located dito sa center nung triangle. So, meaning this one is, di ba, patungong wall yan. So, yun yung maliit na part, no? And then, so you have 1/3 nung base, which is 30. So, kaya ito yung ginamit natin. Klaro? Nice, no? Good job. Okay, how about yung sa baba naman? Second degree man to. So, meaning, kung yung first degree is 1/2, so, yung area nung second degree should be 1/3, no? Kung 1 degree is 1/2, so meaning 2 degrees, 1/3. Diba sequential naman? So kaya, and then that is going down, no? So meaning, it should be taken as negative kasi baliktad siya dun sa assumption natin. So, ganun yan. So, you have 1/3 of the base times height. So, assuming andito yan.
Ngayon, yung moment arm niya, patungo dito kasi ito yung wall. So, meaning yun yung maliit, no? Yung second degree man to, di ba? Plus 2 lang yun. Or kung titingin mo dito, kung 1/3, so 1/4 siya pagdating dito. Diba? Or 2 plus 2, 1/4. Okay? Ikaw na bahala kung saan ka titingin. Dito ba? 1. Usually, sa akin, yung ginagawa ko, okay, titingnan ko lang kasi yung triangle, first degree. So, kung first degree, 1/2. Then, yung center nyo, 1/3. So, meaning, kung mag second degree ako, it should be 1/3, 1/4. Kung, di ba? Ganun lang ba? No? I-sequential mo lang. So, this one is 1/4 of 30. Ay, hindi ko nasulat. Sorry. So, 1/4 ng 30. Kaya, ito yun, no? Yung ginamit natin. Klaro ba? Klaro man yan, no? Klaro yan, no? Tanggalin ko yung mga sulat-sulat ko dito, ha? Then, I think wala nang ibang force. So, pwede natin mag-equal to 0. So, kasya naman to lahat sa calculator nyo. So, ipasolve mo lang sa calculator yan. Then, yung isasagot niya sa'yo is negative 1650 all over EI. Take note, no? Yung negative 1650 na yan, yan yung C1 doon sa double integration method. Pansin nyo? Yan yung C1 nung sa double integration method. So, since negative sign yung value, so meaning, anong indication? Mali yung assumption mo. Diba nag-assume ka na yung AY going up? Mali yan. Kasi negative man yung nakuha mo. So, sasabihin mo ngayon, okay, it should be positive 1650 all over EI, pero going down. Okay? So, usually, yung ginagawa natin para, di ba, sabi ko last time, na kung alam mong mali, huwag mo na ipagpatuloy, no? Ganun yun. Lesson niya sa buhay, no? Pag alam mong mali, huwag na. Mali, eh. Pinagpatuloy mo pa. Na mali ka tuloy, no? So, pag may mali, makita kang mali, baguhin mo, itama mo na. Di ba? So, naging ano pa ako nito? Naging sensi pa ako nito, no? Okay, so baguhin natin, no? So, you have 1650, no? Ang daming aral na mapulot pala natin dito, no? Hindi lang pala sa, ano, sa civil engineer, pati din sa buhay. So, may matutunan ka rin. Okay? Sige. Okay, so you have 1650 all over EI going down. Klaro? Okay. So, ngayon, kukunin natin yung value ng BY, no? Kasi yung concern mo is yung deflection sa node 3 and then you need the moment sa conjugate doon. Di ka man makupunta doon, no? Kung di mo makuha yung reaction dito sa hinge, sa internal hinge mo. So, need mo talaga i-solve yung BY, no? Kaya yung BY lang, no? Kasi concern mo lang naman is moment, eh. So, yung BX naman, di naman makaano yan, eh. Okay? Sige. So, by summation of forces vertical equal to 0. So, okay na, no? So, meron ka ditong negative 1650 kasi going down to. Meron kang area ng triangle, di ba? Ano yun? Going up. So, it should be, assuming ito yun. So, area of the base, which is 30. Yung height is 780. Kalimutan mo muna yung AI, ha? And then, ngayon, meron tayo ditong downward spandrel, second degree. So, 1/3 na. Pero minus, no? Kasi going down man. So, kumbaga, meron kang minus nung 1/3 nung base, 30, times yung height niya, 900. Ano pa ba? Yung BY, no? Yung BY is going up, so you should be thinking as positive. So, I think wala na tayong ibang force kasi yung BX is going along X naman siya. So, I think equal to 0 na tayo. So, kasya naman to lahat sa calculator nyo. So, ilagay mo lang sa calculator yan, then solve mo na yung BY. Ngayon, yung nakuha mong sagot is negative. No? So, ano naman, again, yung indication nun. So, since negative yan, so meaning, yung assumption mo dito, mali ito. Again, yung sabi ko, pag nakita mong mali na, baguhin mo na. Huwag mo na ipagpatuloy, baka magkamali ka pa. Okay? Kasi kung isipin mo, no, mali yung ginamit mo, every time magko-compute ka, lagi mong titingnan yung sign na nakuha mo, no? Kasi hindi mo pwedeng kunin agad numerically lang, no? Like
1050, okay na yun, ha? So, nakaligtaan mo, negative pala yung nakuha mo. Then, kung negative ka, then, kung going up pa siya, dapat, every time mag-compute ka nito, dapat andun yung negative. Pero, okay man din, dapat alam mo din yan, ha? Okay? Pero, yung pinaka-advise ko talaga, kung alam mong mali na, baguhin mo na. So, in my case, baguhin ko lang, ha? Di tayo magkamali, ha? So, 1050 all over EI going down. Klaro? Naintindihan? Nasabtan? Sarap. May mga tanig ko. May mga tanig translator. Okay. Sige. So, since may BY na tayo, lagay ko na dito. Baguhin ko na, ha? Kasi dito, mali itong going up. So, it should be going down. Ngayon, papasok ngayon si Newton, ha? Sabi ni Newton, na sa third law of motion yun, na in every reaction, there must be equal and opposite. In every action, there must be equal and opposite reaction. So, ibig sabihin nun, dito sa structure natin, na kung i-consider mo yung segment AB, no? Yung BY niya is going down, no? Pag i-consider mo naman yung segment PC or yung 2, 3, babaliktad yan. Okay? Babaliktad yan. So, yung BY doon going up. Ha? So, they must be opposite. Na? So, it should be going up. Pag ito siya going down, so pagdating mo sa B to C, it should be going up. Klaro? Ay, sorry. Naintindihan, ha? So, ganun lang, ha? So, we have BY. Okay? Ganun lang, ayusin ko lang. Okay ba? Napa mo? Nandiyan mo ba kayo? So, anyway, kunti na lang to. Last slide na to siya. Then, matatapos na tayo. Kasi malapit na natin makuha yung moment dito sa C. Okay? So, kunting ano na lang, no? Kunti na, matatapos na tayo dito. So, ngayon, kukunin na natin yung moment dito sa point C. So, kumbaga, yung moment sa point C is, meron ka ditong BY, which is the 1050, times yung moment arm niya, which is 10 feet. Ito, going down to, so it should be minus. Nung area, which is 1/2 ng base. Base is 10. Yung height is 120. Times yung moment arm niya, which is, di ba, pagpatungo ka sa ground yung malakihang side. So, since triangle to, kung patungo ka sa wall, 1/3 na. So, meaning yung remaining is 2/3. Pagpatungo ka dito sa ground. Tinuro ko na ground, ito wall. Na. Tignan mo lang yung yung sa area moment. Parang nagkakaintindihan tayo, no? So, anyway, yun na, no? So, you have 2/3 nung 10. Klaro? Klaro, no? Sabta, no? Okay, nice. So, yung BY is 1050. Substitute lang natin. So, you have 1050 times 10 minus 1/2 ng 120 times 10 times 2/3 of 10. So, using our calculator, then solve natin 6,500 all over EI. Going up. So, since na yung nakuha mo is positive, again, conjugate B method follows the method of principle of statics. So, meaning, the same to dun sa double integration na pag positive, meaning upward, then pag negative, meaning downward. Klaro? So, ganun lang, ha? So, conjugate beam method was developed based on the double integration method. Thus, it follows the same sign convention of deflection of the same method. So, positive sign means upward deflection, while the negative sign indicates the downward deflection. Okay? So, since nakuha natin positive, so meaning that is an upward deflection. Okay, I think that's it, na? So, sa next na video, we will solve this problem using the Kalakis deflection method, na? And then, promote ko na lang din yung aklat ko dun, ha? So, thank you. So, see you, na? Sa last video ng beam deflection series, na?